Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. So, yesterday pumunta po ako sa Abu Dhabi. Bali, first time ko pong makarating doon na nagko-comment. After almost, siguro mga 4 na taon na rin ako dito sa Dubai, pero hindi pa ako nakakapunta doon. Nakapunta ako sa bahagi ng Abu Dhabi, dito lang sa may Ferrari World. Kasi ano yun, theme park yun, company outing. Tapos sa Yas Island, Yes Island Water Parks. Theme parks din yon. Nakarating din ako doon, company outing din. And sa city proper ng Abu Dhabi, hindi pa talaga ako nakakarating. So, yesterday, pumunta ako doon. And pag pupunta ka doon, kailangan mong sumakay ng bus kasi kung taxi, masyadong mahal. And mayroon ding mga ibang mga car lift pero is not safe. So, yung bus talaga yung pinaka-safe. So, pag pupunta kayo sa Abu Dhabi, kailangan nyo ng Noll card. Ito yung Noll card na ginagamit natin dito sa Dubai, na prepaid card na ginagamit namin sa tren, sa bus. Ito yun. Etong ano na to, pwede nyo rin gamitin to sa pagpapunta kayo sa iba't ibang city dito sa Dubai. Katulad kunyari sa Al Ain, Ajman, Abu Dhabi nga. Yan, kailangan nyo tong card na to. And 25 dirhams ang pamasahe papunta sa Abu Dhabi. And medyo nakakalungkot yung pagbabiyahe din kasi inaabot halos ng siguro mga 1.5 oras ang biyahe. Pag wala kang mapaglibangan sa bus, nakakainip. Pero wala ka rin naman makikita kasi makikita mo sa daan, puro mga disyerto, may ilang mga puno, may mga ilang mga camel. Pero nakakainip. Parang ang layo-layo. Nakatulog na nga ako pero pagising ko malayo pa rin. Mapapansin mo lang na malapit na pag nagkakaroon na ng mga bahay, mall, medyo humahaba na yung traffic, yan, mapapansin mo na malapit ka na sa city proper ng Abu Dhabi. And Abu Dhabi is a nice place. It's like, hindi gaanong matataas yung mga building doon pero ngayon, unti-unti na rin, may mga matataas, magagandang mga building na rin doon. Isa na nga dyan yung, ano ba yan? Jumeirah Emirates Tower. And Etihad Tower pala. Etihad Tower yun. Tapos meron doon isang building na bilog lang. Parang awan ko, bilog lang na ganyan. Tapos ano, yun. Basta. I don't know what to say. Nakakita naman sa video, this one. And meron din doon building na nakatagilid. Parang sapatos na parang boots. Yun. Pero hindi ko nakita kahapon. Kasi nasa kabilang side ako ng bus nakasakay. And parang wala namang gaanong pasyalan sa Abu Dhabi maliban dito sa sa Corniche ba? Maliban dun sa Corniche. Pero itong Corniche na to ang haba kasi simula dun sa Marina Mall. Marina Mall, maliit lang din siya na mall. Kumbaga walang ganong ipagmamalaki kumpara dito sa shopping mall dito sa Dubai. So yung Corniche simula dyan sa Marina Mall, paikot, palayo, malayo. Kung lalakarin mo siguro abutin ka ng mga 2 oras. Ganong kalayo yung Corniche na yun. Pero ang maganda doon, yung buong Corniche na yun, yung di katabi ng dagat, ano yun, parang bicycle lane, jogging lane, tapos walking lane, tapos dagat na, yan. Tapos highway, tapos dito sa kabila, park, isang mahabang park na makikita mo dyan yung may mga palaruan ng mga bata, carnival, and mayroong mga restaurant, alfresco restaurant, and then mayroong mga display, mga sari-sari. Tapos, para makapunta ka dun sa kabila, kailangan mong tumawid ng underpass. And dun sa underpass, maganda rin kasi kung ikukumpara mo sa Pilipinas yung mga artworks, mga
tiles na may mga picture ng iba't ibang mga bagay. And it was nice, very clean and looks very safe. Pero parang nakakalungkot pag mag-isa ka lang na tumatawid doon, parang nakakatakot din. Kumpara sa Pilipinas, ang daming tao, nakakatakot pero masaya. Diba? Ganun yung excitement ng buhay. Parang alam ko yun sa Quiapo, pag bumaba ka dun sa Quiapo underpass, diba? Ang daming tao doon. Eh, hindi mo alam kung mamaya may kasalubong lalapit sa'yo, anong gagawin sa'yo, or bibentahan ka ng ano, or kung hihingan ka ng pera, mga ganyan. And dito nga sa Abu Dhabi, yun, sa Corniche, siguro na yung pinakapasyalan nila. Kumpara dito sa Dubai, ang daming attraction dito sa Dubai. Yeah, it's very good here. I feel good here in Dubai. Pero sa Pilipinas, okay pa rin sa Pilipinas. Kahit na medyo nakakatakot, nandun yung kasi excitement ng paglabas-labas mo pag pamamasyal. Yun, it's not all about the beautiful place, the nice place. It's also about the feeling that you feel. Yun. And ano pa ba? And mayroon din silang yung outdoor gym. Yung mga exercise machine, makikita mo rin doon doon sa park. Kaya nga parang ang daming magagawa pag nandun ka nakatira sa parting yun, parting Corniche. Pero yun, inikot ko rin yung lugar, kumbaga yung mga pinaka city center. Wala, hindi ganong, parang wala kang puro mga shop lang, maliliit na shop. Pero madami maliliit na shop, may mga tindang telepono, mga ganun. Tapos may mga mga telepono, mga computer, mga ganun. Tapos yung mga shopping mall doon, ang napuntahan ko lang na shopping mall itong Abu Dhabi Mall. It's a small. Marina Mall. It's small also. And Al Wada Mall, it's bigger than the other mall. And like it's nice place because they have everything. It's not just a mall. They have playground. I don't know what's playground. No, they have a sports center dun sa pinaka basement nila. Meron silang table tennis court doon. Merong yun. And it was nice. Good to be there. And sabi nila mas mura daw ang mga bilihin dun sa Abu Dhabi. And you know what, yung bus dun, hindi pa sila updated na katulad ng dito sa Dubai na yun nga gumagamit ng card na ito. Sa Abu Dhabi hindi pa, pero meron na silang naka-ready na machine para sa ganitong card. And sa ngayon, as of this March 2014, nag-cash pa rin yung pagbabayad nila dun sa bus pagsasakay yung mga pasahero. Actually, meron lang sila doon isang box tapos nihulog dun ng mga pasahero yung pera. Yun. Ganon yung pagbabayad nila dun. And okay naman. Pero hindi ko sinubukan sumakay. And yung taxi dun, kumpara dito sa Dubai kasi 10 dirhams yung minimum na pamasahe. Sa Abu Dhabi, kung ano yung bumagsak sa metro, kunyari 6 dirhams, 7, 8, 9 dirhams, yun lang yung babayaran mo. Dito sa Dubai, pag umabot ka lang ng dumidilim. And dito sa Dubai kasi pag umabot ng 6 dirhams yung pamasahe mo, 10 dirhams na yung babayaran mo, yun yung minimum. And pero sa gabi sa Abu Dhabi, pag 10 dirhams din yung minimum na babayaran. Yun. And sa mga electronics naman, halos pareho rin yung presyo ng mga bilihin dun. And yun. Yung mga camera, telepono. And ang isa sa napansin ko dun, wala akong nakitang gaanong turista na may mga dalang camera, mga ganyan. Dito sa Dubai, halos paglabas ko pa lang ng bahay, may mga tao na ako nakikita mga camera, may dalang camera.
picture-picture. Mga SLR na camera, akala isipin mo mga ano sila, mga professional photographer o mga photographer, pero hindi, nagmababayabas lang. Pinapakita lang nila yung camera nila dito sa Dubai. And dun nga sa Abu Dhabi, parang ako lang yung naka-camera dun. Nahiya nga ako minsan na nahiya nga ako maglakad, baka isipin nila, yabang nito ah. Hindi ko alam kung mayroon pang ibang lugar na magandang puntahan doon, pero parang wala na akong nakita. Wait, papakita ko sa inyo ito. So, kung makikita nyo ito yung Abu Dhabi, Abu Dhabi City Map. And kung papakita ko sa inyo dito, ang pinakapasyalan lang nila, itong Sheikh Zayed Mosque, itong Ferrari World, nakarating na ako dyan, UAE Pavilion, and itong Yas Water World, nakarating na rin ako dyan, company outing nga. And yun lang, apat na yan ang halos pasyalan nila dito sa Abu Dhabi. And wala nang iba. And siguro yung mga hotel, kasi yung mga katulad nitong The Palace Hotel, yan, napakalaking hotel yan, luxury hotel. And yun lang. So guys, if you know any place in Abu Dhabi na dapat na pinuntahan ko, so please tell me if you can comment or anything like that. I don't know what to say. So guys, thank you for watching this video. I hope I share something that you don't know. Ciao guys. Ciao.